Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, tayo ay nagpupulit ng papasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ibigay na pagkakataon sa ating ito ngayong gabing ito sa Pilipinas upang makapag-aral at masaliksik ang ating relihiyon. Tinahatid po ng Messengers of Peace Academy ang isa pang pagtalakay hinggil sa Hajj. At ngayong gabi po tatalakay natin ang iba't ibang uri ng nusuk o ng Hajj. At natalakay natin nung nauna ang kahulugan ng Hajj, ang mga bagay na dito, ang mga fadail o mga kahigtan, kainaman ng pagsasagawa nito para sa isang Muslim. At ngayon po, inshallah ta'ala, ay tatalakay natin ang mga ibang uri, ang iba't ibang uri nito. So may tatlong uri ng nusuk. Pag sinabi ng nusuk, ito yung performance of Hajj. Okay, so ito yung paulit-ulit natin mababanggit sa ating pagtalakay. So ang nusuk ay tatlong uri ito. Pero bago natin talakayin, ay alamin muna natin yung Hajj at ang Umrah. Ang mga kasi may kaugnayan yun doon eh. Ang Umrah muna at ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Atimul hajja wal umrata lillah." Isa katuparan o gawing ganap ang Hajj at ang Umrah para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Hajj ay ito yung talagang pilgrimage pagtungo sa Makkah na obligado sa ito'y haligi ng ating relihiyon, ikalimang haligi. At minsan sa isang buhay ng isang Muslim ay nararapat niyang gawin kahit minsan sa kanyang tanang buhay. So yun ang kanyang obligasyon na isagawa. Abot ng kakayahan niya at physical, financial, spiritual o emotional na kakayahan. Binubuo ang Hajj ng apat na arkan o haligi na alinman doon ang hindi may isagawa na isang Muslim na nagnanais siyang mag-Hajj ay wala siyang Hajj. Parang hindi siya nagsagawa nito. Una ay ang ihram o doon niya nilalayon ang pagsasagawa ng Hajj. Pagpasok sa estado ng ihram. At mula sa pagkakataon na yon ay pinagbabawal na sa kanya ang mga bagay na hindi pinahintulot sa isang nasa estado ng ihram, tinatawag na mahdhuratul ihram. At yun ang una, pagpasok sa estado ng ihram. Pangalawa ay ang tawaful ifada o ang tawaf. Ito ay ang pag-inog ng 7 ulit sa Kaaba. Sisimula doon sa Hajar al-Aswad at dating muli dito sa puntong yaon ay yun ang unang pag-ikot hanggang sa abot siya ng 7 ulit. So yun ang pangalawa, tawaf. Ikatlo ay ang sa'i o ang pagbalik-balik sa dalawang bundok na naroroon malapit sa Kaaba, ang Safa at ang Marwa. So halos ito ay mayroong pagitan na mga ilang daang metro na mula sa Safa, ang unang bundok, aakyat doon, pababa sa Marwa, ay yan ang unang o isang bilang. Hanggang makapitong ulit siya, kung saan siya nagsimula sa Safa, ay matatapos siya na ikapito niya sa Marwa. So yun ang ikatlo, yung tinatawag na sa'i. At ang huli ay ang wukuf bil Arafah. Al-wukuf bil Arafah o yung pananatili sa Arafah sa araw ng sa Arafah ika-9 ng Dhul-Hijjah mula pagsapit ng umaga o ng Fajr hanggang sa abutan ng Maghrib doon sa lugar na yaon. So apat ang haligi ng Hajj. Ang ihram, tawaf, sa'i at wukuf bi Arafah.
On the other hand, ang Umrah naman, tinatawag na lesser pilgrimage o ito ay paglalakbay din subalit walang wukuf bil Arafah. Okay, ito ay anytime ang sa buong buhay na isang Muslim. Ha? Buong sa isang taon, kahit anong oras niya, o anong araw niya isagawa, o anong buwan isagawa ang Umrah ay ipinahintulot. Di tulad ng Hajj, yung pagkakaisa sa mga pagkakaiba nilang dalawa, na may tinatawag na Ashhurul Hajj o mga buwan na kung saan ito ay sinasagawa. Ang Shawwal, ang Dhul Qa'da, at hanggang ikasampu ng Dhul Hijjah. Doon lamang iperform ang Hajj. Tatapat ang Umrah ay sa buong taon, doon man sa mga nabanggit nating mga panahon na yon o kahit bago o pagtatapos nun. Okay, so ang Umrah kahit kailan mo ito isagawa, walang problema. At wala ding pananatili sa Arafah. So meron siyang ihram, pagpasok sa estado ng ihram, pagsagawa ng tawaf, pag-ikot doon sa Kaaba, at sa'i o pagbabalik-balik sa bundok ng Safa at bundok ng Marwa. So yun ang description or meaning ng Hajj at saka Umrah with respect sa mga haligi nito. Ngayon, dumako tayo dun sa uri ng nusuk o uri ng Hajj. So may tatlong uri ng Hajj. At-tamattu', al-qiran, at al-ifrad. Okay? Tamattu' na hulugan sa salitang Arabo ng enjoyment. Meaning na sa pagkakataon na yon, meron kang oras na wala ka sa estado ng maaari ka nang umalis sa estado ng ihram at babalik na lamang pagka malapit na yung Hajj. Okay? Yun ang tamattu. Yun ay mayroong Umrah at may Hajj. Pangalawa ay ang al-qiran o nangangahulugan sa wikang Arabo ng pagsasama o dalawang bagay. Meaning na magkasama ang Hajj at ang Umrah sa pagkakataon na yun isasagawa. Subalit wala kang pagkakataon na lalabas ka sa estado ng ihram. Tuloy-tuloy yun. Yun ang pagkakaiba niya sa at-tamattu'. Okay. Yan ang pangalawa, al-qiran. At ang ikatlong uri ay ang ifrad o yung nangahulugan na solo o yun lamang, isa lamang isasagawa. Meaning, Hajj lamang ang kanya isasagawa. So bumalik tayo sa tamattu'. Ang tamattu' ay sagawa ng Umrah sa panahon ng Hajj. Tapos ay pagbalik muli sa estado ng ihram. Okay, sa malapit na isagawa yung sa ikawalong araw ng Dhul Hijjah. Ito ang pinakamainam na nusuk sapagkat ito ang nais ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maisagawa niya. Bagamat ang ginawa niya yung qiran. Ang at-tamattu' kapag pumasok na ang buwan ng Shawwal hanggang Dhul Qa'da hanggang sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah ay doon siya magsasagawa ng Umrah sa Makkah. Pagkatapos niya magsagawa ng Umrah, sabihin papasok siya sa estado ng ihram, magsasagawa siya ng tawaf sa Kaaba. Okay, pangalawa na yun. Tapos pangatlo, yung sa'i ay magpapagupit siya. Isa sa mga sa mga obligado ang isagawa nun, papagupit siya. At lalabas na siya sa kalagayan ng Hajj. Okay? Pero bahagi yun ng Hajj niya. Okay? Kalagayan ng ihram, I mean. So, yung mga pinagbabawal na gawain at kalagayan sa kanyang pagsasagawa ng Umrah, which is bahagi ng kanyang Hajj, ay pinahihintulot na sa kanya. Hanggang sa dumating ang ika-8th ng Dhul Hijjah, ay babalik siyang muli doon sa kalagayan ng ihram. So,
Halimbawa, nagpunta siya doon ay Dhul Qa'dah. So meron siyang halos 40 days bago yung Hajj. O less than 40 days. Ganyan. So pagdating niya doon sa Makkah, nagsagawa siya ng Umrah, tapos yun, isang araw lang. So mula doon hanggang sa siguro mga ilang lampas na isang buwan ay nasa kalagayan siya ng enjoyment. Pwede siyang yung mga pinagbabawal sa kanya, halimbawa paggupit ng kuko, pakikipag-asawa, pakikipagtalik, pinahintulot na. Nung nag-umrah siya, hindi yun pwede. Nung tapos siya sa umrah, pwede na yun hanggang sa bumalik siya muli sa ikawalo ng Dhul-Hijjah ay pagbabawal na muli. So meron ka mahabang panahon o maikli man minsan na may enjoyment ka, makakapagbihis ka ng ibang damit bukod sa damit ng sinusuot sa yung izar at saka yung rida. Okay, so yun ang tamattu. At kapag yun ang kanyang sasabihin o ang kanyang layunin na isagawa na nusuk, ay sasabihin niya doon bago lumampas sa miqat ay labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. O Allah, para sa iyo, pagsunod sa iyo, paglilingkod sa iyo, ay ako'y magsasagawa ng umrah at pagkatapos ay tamattu o may enjoyment dito patungo sa al-hajj. Okay? So yun ang kanyang sasabihin na nusuk. Ang ikalawa naman ay ang qiran. Ito ay pagsasagawa ng umrah at ng hajj ng sabay. Okay? Sabay ito. Yung pagkakaiba niya sa tamattu, hiwalay yung umrah tapos hajj, pagpasok ng mga araw ng hajj. Ito, ang qiran ay umrah at hajj magkasama isang gawain. Okay? Halimbawa, pagdating niya ng Makkah ay magsasagawa siya ng tawaf. Pero maaaring ito ay yung tawaful qudum. Kaya yung tawaf ng pagdating, hindi pa yun yung tawaf ng hajj. Pagkatapos, pwede na siya magsagawa ng sa'i para doon sa kanyang hajj. Okay? Pagkatapos noon ay pupunta siya sa Mina. Pwedeng hindi muna pumunta doon, pero nasa estado pa rin siya ng ihram. Nakasuot pa rin siya ng puti, bawal pa rin yung mga bagay na ipinagbabawal sa isang muhrim. At diretso kanyang gawain hanggang sa araw ng Eid ay nasa kalagayan na yun. So pag nagsagawa na niya yung tawaf ng ifada o yung tawaf ng hajj at iba pang mga bagay, doon lang siya makakaalis sa estado ng ihram. At ang kanya sasabihin naman sa ganitong uri ng nusuk, labbaik Allahumma umratan wa hajja. O Allah, sa paglilingkod sa iyo, ako ay magsasagawa ng umrah at ng hajj. Isa ay magtamattu siya, mayroon siyang pagkakataon na mag-enjoy. Ito wala, dire-diretso siya. Pero hajj at umrah ang kanyang ginawa. Ito ang nusuk na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya isang ginawa niya ay ang qiran. Although, sabi natin kanina, ang nais niya na isagawa sana ay yung tamattu. Okay? Sa dalawang nusuk na ito na ating nabanggit, ang tamattu at ang qiran, ay may pagkakatay ng hadi. Okay? Yung kambing o tupa na iaalay. So bawat isang taong nagsagawa ng ganitong uri ng nusuk, ifrad man ay qiran man o tamattu, ay magkakatay siya ng isang kambing o kaya pwede sila maghati ng 7 tao sa isang baka. Gayun din sa kamilya, pwede rin. Okay? So may pag-aalay. Doon naman sa huling uri ng hajj ay tinatawag na al-ifrad o ang kanya sasagawa ay hajj lamang. Okay? Halimbawa, pagdating niya doon sa Kaaba, magsasagawa siya ng tawaful qudum o pagdating. Magsasai siya parang ginawa kanina ng isang sagawa ng qiran. So, sa'i na para sa hajj. Pagkatapos ay dire-diretso siya tawaful ifada hanggang sa araw ng Eid. Sagawa niya yung mga dapat na isagawa ay pagkatapos na makakaalis niya sa kalagayan ng ihram. At dahil dito, kanya rin sasabihin bilang kanyang nusuk na labbaik Allahumma hajja.
Allah, paglilingkod para sa iyo, ako ay sagawa ng Hajj. Yung sa tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ila al-Hajj. Yung sa qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Yung sa ifrad, labbaik Allahumma hajja. Okay, so nakita natin yung pagkakaiba ng tatlong uri na yun. So, ang tamattu, itong pinakamainam na nusok. Pero hindi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kadahilan ng ah, wala siyang dalang hadi. Ang mga ano naman, ang kiran, ito yung sunod sa kanya, magkasamang Hajj. Ito ang ginawang nusok ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay ang ifrad. So, ang ganitong kalagayan sa bawat nag-Hajj ay pipili siya ng uri ng nusok na kanyang isasagawa. So, bagamat iba-iba ang kanilang mga nusok na isasagawa, pero halos related pa rin ang kanilang mga activities na gagawin. Okay? Halimbawa, isa-isahin natin dahil ito yung pinakalayo nating ibahagi yung uri ng Hajj. Okay, yung tamattu, kiran, at ifrad. So, tandaan niyo yung mga pangalan, lalo na sa mga mag-Hajj. Unais ituro ito sa mga mag-Hajj, kung di man sila magsasagawa nito. Tamattu, sabihin nito, ay may enjoyment siya. Umrah muna siya, tapos pwede na yung mga pinagbabawal sa kanya dati, nung nawala pa sa estado ng ihram, tapos babalik siya sa ika-8 ng Dhul-Hijjah sa kalagayan ng ihram. Ang kiran naman, Hajj at Umrah magkasama, dire-diretso. Yung ifrad ay Hajj lang yung sasagawa niya. Pero kung mapapansin nyo, ay halos magkatulad yung gawain ng kiran at saka ng ifrad. Pero magkatulad yung intensyon ng tamattu at ng kiran. Okay? So, pagtungo sa mikat, so ang mikat, dalawa yun. Nasabanggit natin dati. Mikat zamaniya at mikat makaniya. Mikat zamaniya, ibig sabihin nito, ay yung mga panahon na kung saan yun ay para sa pagsasagawa ng Hajj. Nabanggit natin yung kanina, Shawwal, Dulqada, at hanggang ika-10 ng Dhul-Hijjah. Doon mag-i-intensyon yung isang sagawa ng Hajj. Ang Miqat Makaniya, ibig sabihin nito, yung lugar na kung saan ito yung hindi ka lampas dito na may nais kang sagawa ng Hajj man o Umrah man nang hindi ka nakapagsagawa ng intensyon. Ano itong mga lugar na ito? Una ay ang tinatawag na Dhul Hulaifa at ito yung mikat ng mga taga Madina, yung tinatawag na Abyar Ali sa panahon ngayon. Ganon din yung Qarn Manazil sa may bandang Taif at ito ang mikat ng mga taga Najd, mga taga Riyadh, Qasim at itong lugar. Ang mikat na tinatawag na Yalamlam na sa mga taga Yemen. Mikat na Dato Irq na mikat naman ng mga taga Iraq. At yung Juhfa na mikat naman para sa mga taga Sham. Ibig sabihin ay yung mga lugar ng Sham sa Jordan, Syria, at mga katabi pang Palestine, iba pang mga bansa roon. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna min ghairi ahlihinna, man ata alayhinna min man arada al-hajj wal umrah. Ito ang mga lugar na kung saan ay para dun sa mga tao na yaon. Nalalampas dito, sino mo magnanais dumating dito at sino mo magnais ng Hajj at saka Umrah. So dun sila, kalimitan doon, yun nga, doon nila isusot sa mga kalalakihan yung puting damit, yung rida at yung izar, pantaas at pambabang damit ng mga kalalakihan na puti. Gayun din, na iba ay naliligo, doon mo isasapuso yung nusok o yung intention mo na isasagawa kung ano bang uri ng Hajj ang isasagawa mo. Ito ba ay tamattu, kiran, o ifrad. Pagkatapos ay magdidiretso na yung patungo sa Makkah. Papansin natin na ang pinaka malayong mikat ay yung mikat ng mga taga Madina. The rest, yung Yalamlam, Juhfa, Qarn Manazil, Dato Irq,
ay malapit na yan sa Makkah. Ilang daang kilometro na lang ay wala pang daang kilometro yung iba ay doon pa lang sila mag-i-intensyon. Bakit? Kasi malalayo yung kanilang mga lugar. Diba galing pa ng Yemen, nabanggit natin, Najd, Sham, sa Levant, at sa iba pang mga lugar para doon sa Iraq. Kaya yung paglalakbay nila, matagal na hindi sila nasa estado ng ihram kasi mahirap yun. Kung mula sa Iraq, nakaka-ihram na sila, bawal lang ganito ganyan, tapos hanggang mapapagod sila. Pero itong mga taga Madina, pinakamalapit sila eh. Ang paglalakbay. Kaya, pinaka malayo naman yung kanilang mikat. Dahil hindi sila ganong hirap. Ayun. Sabi ng mga scholars natin. Anyway, ang magsasagawa nito, ang mutamatir, mukrin, yung karen at yung mufrid ay lahat magtutungo sa mikat. Doon, ang intensyon ng isang nagsagawa ng tamattu ay magsagawa ng umrah. Sabi niya nga, labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ila al-hajj. Pero isagawa niya umrah. Yung si Qiran at si Ifrad, ang gawa nila ay hajj. Dun sa Qiran, hajj at umrah. Isa naman ay hajj lamang. Pagkatapos noon, sabihin nila yung lahat sila, yung talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. At pagdating sa haram o doon sa Makkah, sa Masjidul Haram, ang mutamatti o nagsasagawa ng tamattu ay magsasagawa ng kanyang tawaf. Tawaf ng umrah niya. Ito namang si Qiran at si Ifrad ay magsasagawa ng tawaf ng kudum o tawaf ng pagdating. Okay? So yun ang gagawin nila. Pero kung hindi man nila isagawa yun, walang problema. Tapos, nung tawaf nila, halimbawa sinagawa nila ng tawaful kudum, nilang tatlo at hajj yung tamattu. Pupunta sila sa sa'i. Si tamattu ay sagawa niya yung sa'i ng kanyang umrah. So 7 ulit. Simula sa Safa, tapos ka sa Marwa. After ng 7 na yun. Si Qiran at si Ifrad naman ay sagawa ng kanilang sa'i para sa Hajj. Pero optional yun, pwedeng sigawa nila ngayon or pagkatapos ng tawaful ifada o tawaf ng Hajj. Pwede lang isagawa yun. Okay? So yun ang una nilang ginawa para sa kanilang Hajj. Yung sa'i, kung gagawin nila yun sa pagkakataon na yun. Okay, pagkatapos ng sa'i, halimbawa nag-sa'i na sila. Tatlo pa rin sila, kakaibang uri ng Hajj. Pagtapos ng sa'i, itong si tamattu ay magpapakalbo. O pagbabae, magpapabawas ng ilang pulgada ng kailang mga buhok. Kaya ay magpapaahit. Ayan. Pero ngayon magpakalbo lang kasi wala nang maahit sa kanya o makalbo sa pagkatapos ng Hajj. Pagkatapos nun, itong si Qiran at si Ifrad, hindi magpasasagawa nun. Hindi sila kakalbuhin. Bawal pa sa kanila. Okay? So si tamattu, tapos na yung kayang umrah, aalis na siya sa kanyang estado ng ihram. Magbibihis na siya, pwede na siyang magpagbango, pwede siyang magpakasal, pwede na siyang magsapatos, ano pa mang tulad nito. Maglagay ng headgear sa kanyang ulo. So, nananatili sa estado ng ihram si Qiran at saka si Ifrad. Pag dumating na yung ikawalo ng Dhul-Hijjah, okay? Lahat ay magtutungo sa Mina. Doon sa, nakita niyo yung tent city na kulay puti ng mga tent doon sa lambak na yon, sa valley na yon, yun ang tinatawag na Mina o Muna sa ibang tawag. So magtutungo doon sa ikawalong araw ng Dhul-Hijjah, ay tinatawag na Yawmut Tarwiyah o araw ng pagdadala ng tubig. Pero ngayon, syempre may mga tubig na doon available, hindi na maghihakot pa ng tubig doon. Si Qiran at saka si Ifrad ay nasa estado ng ihram, di sila maalis doon, nanatili sila. Bagkus si tamattu ay doon mag-i-intention ulit ng pagbalik at pagpasok muli
sa estado ng ihram, susuot niya muli yung kanyang izar at rida. Bawal na sa kanya yung iba pang mga pinagbabawal sa kalagayan ng ihram. So lahat sila uli ay nasa kalagayan ng ihram na ngayon. Pero advantage kay tamattu, nakapagpahinga siya. Oo, sa mga pagbabawal. So ikawalo ng Dhul-Hijjah, araw na yun. Mananatili sila doon at ang sala nila ay pagsasamahin na yung sala ng Dhuhr at Asr, Maghrib at Isya ay pagsasamahin nila pero hindi paiikliin. Hindi paiikliin yung kanilang mga pagdarasal. Pagdating dun sa ika-siyam na araw ng Dhul-Hijjah, so silang tatlo, pare-pareho ng kalagayan, pupunta sila sa Arafah. So isa yun sa haligi ng Hajj, nabanggit natin, pananatili o wukuf bi Arafah. Mananatili sila doon mula umaga, mainam mula Fajr, hanggang sa sumapit ang Maghrib o paglubog ng araw, na doon sila inabutan ng paglubog ng araw. Kasi obligadong manatili sila doon sa panahon na yun. So, nanatili sila doon, nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, doon ay pagsasamahin nila ang Dhuhr at Asr sa oras ng Dhuhr. Okay? At doon nila paiikliin ang pagdarasal. At pagkatapos ay pagkagabi na, nabutan na sila doon ng dilim, takip silim, ay magtutungo sila sa Muzdalifah. Muzdalifah. So yun ang lugar, kasi ito yung Mina, pagkatapos Arafah, Mina, Muzdalifah, Arafah. So galing sa Mina, lalampasan nila Muzdalifah patungo sa Arafah. So ngayon, pabalik sila. So dapat gabi, naroroon na sila sa Muzdalifah. Okay, doon naman pagsasamahin nila ang sala ng Maghrib at Isya sa oras ng Maghrib. O kung anong oras sila makarating doon. Okay. At magpapahinga sila doon. Kailangan manatili sila, matulog sila doon sa lugar ng Muzdalifah. Malapit na yung sa Mina. Pabalik na nga sila. Yun. Okay. Pagkatapos ay silang tatlo, Tamattu, Ifrad at Qiran, ay pagsapit ng Dhul-Hijjah ay babalik na sila sa Mina. Sa Mina. So, kukuha sila ng mga bato na 7 piraso at lahat sila magtutungo doon sa, kasi tatlo yung station na yun yung Jamarat. Jamratul Aqaba yung pinakamalaki, yung pinakadulo. Jamratul Sugra yung susunod doon, pabalik doon sa sabi ko, at Jamratul Awusta at tapos yung Sugra. Ibig sabihin yung Sugra, Wusta at saka yung Aqaba sa dulo pupunta ng Makkah. Hindi naman malalayo yung pagitan niya. Ilang metro lang din. Pero ang babatoy nila sa araw na yun ay yung pinakadulo, yung pinakamalaki, yung pinakamalapit sa Makkah, yung Jamratul Aqaba ng 7 ulit na pagbato. At hindi sila manatili doon para magdua, bagkus dire-diretso sila. Isa yun sa mga obligadong isagawa sa araw na yun. Ganon din na pagkakatay na nila ng hadi. So babalik tayo muli. Si Tamattu, magkakatay siya. Si Qiran, magkakatay din siya. Si Ifrad, hindi. Kasi Hajj lang yung ginawa niya. So yun isa sa mga pagkakaiba. Wala siyang pagkakatay na gagawin. So pagkatapos noon ay nasa kalagayan na sila ng sagawa pa pala sila ng pagpapakalbo o pagpapagupit. Depende sa kagustuhan nila. Pero pinakamainam yung kalbo. Kaya sabi natin kanina, si Tamattu na nagsagawa ng umrah kanina, na banggit natin, mainam na magpagupit lang siya. Kasi pag nagpakalbo na siya, kundi na lang yung aahitin sa kanya na buhok kapag na to, kasi maring ilang araw lang ang pagitan, 2 o 3. Okay? So yun ang kalagayan nila. Pagkatapos ay aalis na sila sa kalagayan ng ihram, yung tinatawag na tahallul. Subalit yun ay dalawang uri. Tahallul al-awwal at tahallul al-thani.
Tahallul al-awwal, ibig sabihin nun, kapag naisagawa na nila ang pagbato, pagkatay, pagpapakalbo, yun, nakatahallul na sila ng una. Pwede ng lahat isagawa, magbihis, magpabango, magsuot ng mga damit, nail cutter, maliban sa pakikipagtalik sa asawa. So hindi pa pwede siya. Ngayon, kapag siya ay makapagsagawa ng tawaful ifada o tawaf ng Hajj doon sa Makkah, ay tahallul athani na yun. So, pinapahintulot na sa lahat ng mga pinagbabawal, kahit na yung pakipagtalik, pwede na. Oh, okay? So, magtutungo si Tamattu sa Makkah para sa gawa yung tawaful ifada, yung tawaf ng Hajj. Ngayon, yung Qiran at saka Ifrad na hindi uh, magsasagawa din siya ng tawaful ifada. Silang tatlo pala. Sorry. Pagkatapos ay si Tamattu, sasagawa siya ng sa'i para sa Hajj niya. Yung sa'i niya nung nauna sa umrah niya. Pero ito, sa Hajj niya sinasagawa. Itong si Qiran at si Ifrad, kung siya hindi pa nagsa'i nung pagdating niya dati ng Makkah na unang sinalakay natin, magsasa'i sila ngayon pagkatapos ng tawaf. Pero kung nakapagsa'i na sila doon, hindi na sila magsasa'i pa. Okay? So, maging maliwanag sana yun. At pagkatapos nun ay mananatili sila sa Mina para sa mga darating na araw, yung tinatawag na Ayyamut Tashriq o ika 11, 12, and 13 day of Dhul Hijjah, at may mga iba't ibang gawain para sa araw na yun. Okay? So sabay-sabay na sila, pare-pareho na sila kalagay na yun. Ang mahalaga, na unawaan natin at na-visualize natin yung kanilang iba't ibang kalagayan, pare-pareho sila, magkakaiba. Okay? At inshallah, kung maano natin yung meron akong diagram na ginawa para doon sa tatlong uri ng Hajj o ng nusuk, kung ano nang gagawin nila sa bawat araw ng Hajj. So kung may pagkakataon na ano natin ito, ma-print or magkaroon ng copy, kasi Microsoft PowerPoint na ginawa ko na slideshow para may guide or maintindihan natin yung scenario. Maring hindi ma-visualize na iba sa salita lang yung pinapaliwanag natin, pero pag mayroong visual aids or yun nga, slideshow, makikita natin inshallah ta'ala. Okay? So yun ang iba't ibang uri ng Hajj. At nawa ay hindi man tayo bigyan ng pagkakataon ngayon ni Allah subhanahu wa ta'ala ng makapag-Hajj, kasi nag-flight na sila. Andun na sila sa mga sa Madina na, yung iba na sa Makkah na, galing dito sa Pilipinas. So, mag-Hajj na sila, mashallah. Ay naway pangalagaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawing laging safe ang kanilang pagsasagawa ng ibada na ito. Tayo naman dito ay masaya pa rin tayo, alhamdulillah. Dalangin natin lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na makapag-Hajj tayo sa ating, hindi pa man tayo nakapag-Hajj, o mabigyan tayo muli na makapag-Umrah at makapag-Hajj kung nakapagsagawa na tayo nito dati pa. Okay, so yun lamang po may babahagay natin ngayong gabing ito hinggil sa tatlong uri ng nusuk o ng Hajj na dapat maaaring isagawa ng isang magsasagawa nito. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung meron pong katanungan ay maaaring magtanong. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ رشيد.
Mga brothers and sisters, maaari na po tayo magtanong. Sa mga lalaki, mag-raise lang po ng hands. Sa mga babae naman po, mag-chat lang po sa chat box natin. Okay, inshallah, kung wala na po sigurong, wala pong katanungan ay alhamdulillah, sa tingin ko po ay nalinawan or maliwanag para sa ating natalakay. So alhamdulillah, ay ito po May isa natin pong tanong siya. tapos ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa May atubu isa pong ilaik. nagtanong siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating lahat. Walaikum salam. Sheikh, may Sheikh Rashid. Assalamualaikum. May tanong pala. Aba. Compulsory po ba ang Hajj sa mga nagkakatay po ng hayop? Ayun, sa tanong, sagutin natin yung tanong. So, compulsory ba yung magkakatay? So, depende sa uri ng Hajj. Ngayon, kung tamattu, kagaya ng banggit natin kanina, yung Hajj at Umrah na magkahiwalay, o Qiran, Hajj at Umrah na magkasama, obligado sa kanyang magsagawa ng o magbigay ng magpakatay ng hadi doon sa Makkah. Yung Ifrad, hindi. Okay? Ngayon, kung wala siyang kakatayin, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino mang walang dalang makakatay ay mag-ayuno ng 3 araw doon sa Hajj, nasa Makkah sila, at 7 araw pag uwi nila sa kanilang mga lugar. So yun ang gagawin nila kung wala silang makakatay. Ibig sabihin, obligado talaga magkatay. Para sa kanino? Doon sa tamattu at saka sa Qiran. Sa isang ifrad ay hindi obligado. Allahu a'lam. May tanong pa yata. Ano po ang 3 uri ng pagsasagawa ng Hajj? Kasi na-late ako, thanks. Ayun nga po, sabi natin kanina ay yung 3 uri nito, tamattu, qiran, at ifrad. Yung tamattu po, ay sasagawa ka muna ng umrah pag pumasok na yung Shawwal, Dulqa'dah, at hanggang sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pagkatapos noon, nag-umrah ka na, babalik ka ulit sa estado ng ihram, babasok ka ulit sa ihram kapag ika-8 araw na ng Dhul-Hijjah. Yung qiran naman, yung pangalawang uri ng nusuk o yung Hajj, ay sasagawa ka ng magkasamang Hajj at Umrah ng dire-diretso sa bayan na yun. Okay? So yung dalawang tamattu at Hajj, at tamattu at qiran, meron silang pag-aalay na pagkakatay ng hayop. Yung huling uri ay yung tinatawag na ifrad, Hajj lang ang gagawin niya. Wala siyang pagkakatay pagkatapos dito. Yung tamattu, sasabihin niya kanyang nusuk, intention, ay labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. O Allah, paglilingkod sa iyo ako ay sagawa ng umrah, pagkatapos ay may pag-enjoy dito patungo sa Hajj. Sabi naman ng Qiran sa kanyang sa miqat,
labbaik Allahumma umratan wa hajja. O Allah, paglilingkod para sa iyo, pagtugon para sa iyo, ako yung mag-hajj at umrah magkasama. At yung namang ifrad, sasabihin niya, labbaik Allahumma hajja. O Allah, paglilingkod para sa iyo, pagtugon, ay ako yung masagawa ng hajj. Hajj lang yung sasagawa niya, walang umrah. So yun yung generally meaning no pagkakaiba-iba ng tatlong uri na yun. Ay katanungan pa, ayos natin yung ano. Ayun. As mula sa sister, gusto kasi ng amo niya na mag-hajj siya dahil yun na isa mga promise nila ng pag-hajjin siya galing sa vacation mula sa Pilipinas. Pero dahil sa late na naayos ang niya ayusin for hajj, di na sila nakakuha ng tasrih. Ngayon, mayroon silang friend na nag-work sa isang hamla. Gusto nila ipasama ang sister sa hamla na yon. Sama ang mga nagbo-volunteer. At the same time, pwede raw po mag-hajj. Doon kasi walang perang gagastusin at walang tasrih. Pwede po bang tanggapin ang alok na yon? Magiging delikado para sa sister na yon. Zala khair. Masyala, yung tanong, ang last na hajj ko kasi po ay way back 2000. Ang last na hajj ko, 2015. 2015. Yung parang nagkaroon ng stampede. Maraming namatay. Oo. Kung tama yung pagkakaalala ko. Noong kasing time namin, sa aming mga estudyante sa Madina, ilang beses lang kami may tasrih noon. Kasi parang dalawa lang yatang sa loob ng 7 hajj ko na alhamdulillah, ay 2 beses lang ako may tasrih. Pero yung other hajj na that I performed before ay walang mga tasrih kasi sa ilalim kami ng mga ministry sa mga dawa centers ng Jeddah at Madina. So, hindi mahigpit para sa amin. Tinuturuan namin yung mga may tasrih ng mga bagong balik Islam na nag-guide sa kanila. Ngayon, noon, ganun ang kalagayan. Hindi ko alam ngayon. At saka noon, na-implement na yung parang 5 years na nag-hajj ka, may tasrih. After 5 years ka pa ulit makakapag-hajj. Lahat ng yan kasi, dinesign ng Saudi government para sa kapakanan ng lahat ng mga mamamayan doon, ng mga bisita, mga nag-hajj, para makontrol nila yung dami ng tao. Hindi ibig sabihin na impediment para sa performance of obligatory acts of worship. Hindi, para lang isaayos yung nizam o yung system para may sagawa ng mabuti at hindi nagkakagulo yung mga tao doon. Okay? So, hindi ko masabi kasi noon, bagamat meron ng gano'n na mga implement silang mga system, mga policy, hindi gano'n din ka, magaan pa that time. Ewan ko nitong mga last ilang years na, halos ilang years na ako sa Pilipinas, baka may mga pagbabago. Siyempre, lalo na nung nagka-COVID pandemic, baka may pagbabago sila sa implementation, baka mahigpit sila ngayon, talagang sine-check nila yung tasrih. So, in that sense, na kapag magiging delikado, kasi noon talaga may mga hinuhuli, yung mga walang tasrih, tumatakbo sila sa disyerto, hinahabol ng mga pulis, pero pinapakawalan din hanggang sa pagmalapit na yung araw ng Arafah, madami nang tumatakas sa mga checkpoint, hinahayaan na lang ng mga pulis. Noon yun. Hindi ko masabi yung kalagayan ngayon dahil syempre wala na ako dun sa Saudi Arabia. So baka mahigpit na sila ngayon, baka talagang kinukulong nila at in-incarcerate yung mga violators sa policy ng Hajj. So hindi ko masabi kung kung delikado talaga or Pero syempre nandun tayo sa pag-iingat lagi. Ang may papayo ko na lang kung syempre sumunod tayo sa policy. Okay?
Kung kailangan ng tasrih, kumuha ka ng tasrih. Mahirap yung ano, syempre may epekto din yun sa completeness nung ano mo, nung ibada mo, kung nagawa mo sa lahat ng mga process nito, mashallah. Pero kung meron kang mga hindi wala sa proseso na ginawa, makapag-hajj ka lang, ay ikaw ang mas'ul sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ka naman niya pipilitin, pagbibigatan sa bagay na hindi mo kakayanin. So, kung hindi mo kaya sa ngayon dahil nga sa pagkakataon na yun, hindi ka naman accountable doon. Okay? Ngayon, kung magagaranti nung hamla na yung safety nyo at saka yung parang makalampas kayo sa lahat ng mga checkpoints, maayos ang kalagayan nyo doon pagdating sa Mina, pagdating sa Magka, sa mga hotel doon at mga titirhan nyo, why not? Inshallah. At kung mabait pa rin yung mga pulis noon, di ba? Pero kung mahigpit sila, huliin kayo, magkakaroon grabyado, magkakaroon ng hindi magandang pangyayari, safety nyo pa rin, wag nyo ano. Isang example ko doon, sa lahat ng umrah ko at saka ng Hajj na isinasagawa, alhamdulillah, nandun ako sa Saudi Arabia. Minsan hindi ako nakahalik doon sa Hajar al-Aswad. Nakita ko siya, malapitan, pero hindi ako nakahalik. Kasi hindi mo pwedeng unahin na makahalik ka doon, pero makakasakit ka ng iba patungo doon. Hindi ko kaya makapunta doon dahil maaaring ako masaktan, o makasakit na ibang tao, makahalik lang ako doon. So hindi ka, yung bagay na yun, kung hindi mo magawa, edi pwede ka namang mag-isyara ng kamay, o Allahu Akbar, ganun. So, hindi mo siya mahalikan, mahawakan, di from malayo. At kapat katulad din yun. Pareho lang yun. So, hindi ka nakasakit. Yung iba talaga makipagpapatayan na pag-wrestling na makarating lang doon, makahalik lang sa Hajar al-Aswad. So, hindi. Sagawa mo nga yung dapat sagawa pero nakasakit ka ng ano, mababawasan yung reward mo. So, ganun yung sinasabi ko na wala sa proseso, halimbawa minsan, mababawasan naman yung reward natin. May sagawa nga natin yung obligado. Okay? So, pero general, hindi ko masabi yung kalagayan ngayon kung ano na, yun lang, yung sa experience ko lang. Okay? Inshallah, nakatulong yung explanation ko. So, kung wala na po yatang tanong. Ayun, so, inshallah, ay nawa ay pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at palagi tayong gabayan, tanggapin ang ating mga pagsusumikap, at ibilang niya tayo sa mga tagumpay sa mundo lalo tigit sa kabila. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.